Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-24 na kabanata ng Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Sa Kagubatan. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Makinig at manood ng mabuti dahil marami kayong matututunan mula sa makasaysayang akdang ito ni Rizal. Simulan na natin. Matapos magmisa ng maaga, agad na nagtungo si Padre Salvi sa lugar ng picnic sakay ng karwahe. Pinahinto niya ito malayo pa upang mapagmasdan ang mga kababaihan na nagpapasaya sa kanya lalo na nang makita ang kanilang masasayang kilos. Sa kanyang pagtatago, narinig niyang pinagtatawanan siya ng mga dalaga at labis siyang nasaktan sa kanilang mga biro. Pagkatapos ng pananghalian, binanggit ni Padre Salvi na may tumampalasan kay Padre Damaso kaya ito nagkasakit. Dumating din si Sisa sa lugar, ngunit agad itong umalis dahil sa pagkawala ng katinuan. Nagkaroon ng pagtatalo sina Don Filipo at Padre Salvi tungkol sa pagkawala ng mga anak ni Sisa. Ikinatwiran ni Don Filipo na higit na mahalaga ang buhay ng mga bata kaysa sa nawawalang 2 onsa. Pumagitna si Ibarra upang maiwasan ang sakitan sa pagitan ng dalawa. Nang naglalaro na ng gulong ng kapalaran ang mga binata at dalaga, tinanong ni Ibarra ang kanyang kapalaran kung may mga katuparan ang kanyang binabalak at nalamang pangarap lamang ang sagot na kanyang sinalungat dahil tiyak na raw ang kanyang plano sa pagpapatayo ng paaralan. Ibinigay niya ang kasulatan ng pahintulot sa pagpapatayo ng paaralan kina Maria Clara at Sinang. Biglang dumating si Padre Salvi at pinunit ang aklat ng laro. Sinasabing malaking kasalanan ang maniwala rito. Nainis si Albino at sinagot ang pari na mas malaking kasalanan ang panghihimasok sa pag-aari ng iba. Umalis ng padabog ang kura, ngunit hindi nagtagal ay dumating ang mga Guardia Sibil kasama ang sarhento na naghahanap kay Elias, na inakusahan ng pananakit kay Padre Damaso. Kinuwestiyon din ng mga dumating ang pagkupkop ni Ibarra kay Elias. Sinabi ng binata na walang karapatan ang mga Guardia Sibil na questionin ang kanyang desisyon. Sa kabila ng paghahanap sa kagubatan, hindi natagpuan ng mga Guardia Sibil ang kanilang hinahanap. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Nagtungo si Padre Salvi sa lugar ng picnic at lihim na nagmamasid-masid sa mga kadalagahan na kalaunan ay nagpakita rin sa lahat at nakisama sa kanila. Dumating si Sisa ngunit agad na umalis dahil wala siya sa katinuan. Nagkaroon ng pagtatalo sina Don Filipo at Padre Salvi tungkol sa pagkawala ng mga anak ni Sisa. Pinunit ni Padre Salvi ang aklat ng Gulong ng Kapalaran na nagdulot ng galit kay Albino. Dumating ang mga Guardia Sibil upang hanapin si Elias na nanakit daw kay Padre Damaso, ngunit hindi nila ito natagpuan sa kagubatan. Mga mahahalagang tauhan, Padre Salvi, isang pari na lihim na nagmamasid sa mga kababaihan sa picnic at siyang nagpakawala ng galit sa pamamagitan ng pagpunit sa aklat ng Gulong ng Kapalaran. Mga kababaihan, mga kaibigan nina Ibarra at Maria na kasama sa picnic. Sisa, isang ina na dumating sa lugar ng picnic ngunit agad na umalis dahil sa kanyang pagkawala ng katinuan. Don Filipo, isang opisyal na tumutol sa pagpapaalala ni Padre Salvi sa nawawalang 2 onsa na nagsabing mas mahalaga ang buhay ng mga bata. Crisostomo Ibarra, ang pangunahing tauhan na nagplano ng picnic at nagpigil ng pagtatalo sa pagitan ni Don Filipo at Padre Salvi. Ibinahagi niya ang kasulatan ng pahintulot para sa paaralan kina Maria Clara at Sinang. Maria Clara at Sinang, ang mga kaibigan ni Ibarra na binigyan ng kasulatan ng pahintulot para sa pagpapatayo ng paaralan. Albino, isang binata na sumagot kay Padre Salvi nang pinunit nito ang aklat. Sinasabing mas malaking kasalanan ang panghihimasok ng pari sa pag-aari ng iba. Mga Guardia Sibil, mga sundalo na naghanap kay Elias sa kagubatan ngunit nabigo. Elias, ang lalaking hinahanap ng Guardia Sibil dahil sa pananakit di umano kay Padre Damaso,
ngunit hindi natagpuan sa kagubatan. Dumako naman tayo sa tagpuan ng kabanata. Ang tagpuan ng kwento ay sa kagubatan malapit sa San Diego, kung saan naganap ang picnic at ang paghahanap kay Elias ng mga Guardia Sibil. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Karwahe, sasakyan na hinihila ng kabayo. Picnic, isang gawain kung saan ang mga tao ay kumakain sa labas. Onsa, unit ng timbang na ginamit sa sinaunang Pilipinas, karaniwang para sa ginto. Kasulatan, isang dokumento na may mahalagang information. Guardia Sibil, mga pulis na sibil o militar na nagsisilbi sa gobyerno. Sarhento, isang ranggo sa militar o pulisya. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng hindi pantay na kapangyarihan sa pagitan ng mga pari at ng mga karaniwang tao. Ipinapakita rin ang pangingibabaw ng simbahan sa mga desisyon, kahit na labag ito sa damdamin ng iba. Ang galit at pagkiling ni Padre Salvi kay Ibarra ay nagsisimulang lumitaw, na nagpapakita ng mga personal na motibo ng mga taong nasa kapangyarihan na maaaring magdala ng kasamaan sa iba. Ipinapakita rin ng kabanatang ito ang kahinaan ng mga inosente tulad ni Sisa na nagiging biktima ng sistema. Ang pagkawala ng kanyang katinuan ay isang simbolo ng pagkasira ng isang tao sa ilalim ng bigat ng pang-aapi at kawalang katarungan. Ang tapang ni Albino na magsalita laban sa pang-aabuso ni Padre Salvi ay nagpapakita na mahalaga ang paninindigan sa harap ng kawalang katarungan, kahit na ito ay maaaring magdulot ng panganib sa sarili. Ang pagkilos ni Ibarra na tumayo para sa kanyang mga desisyon laban sa Guardia Sibil ay nagpapakita ng kahalagahan ng integridad at paninindigan sa harap ng mga banta, na isang mahalagang aspeto ng pagiging isang leader. At diyan nagtatapos ang ika-24 na kabanata ng Noli Me Tangere, sa kagubatan. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.